1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang alindog ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Wednesday. So, happy Wednesday sa atin lahat ng bonggang-bongga. So, wala kaming pasok ngayon kasi ayun nga, ano siya, Mother's Day dito, nationwide, o di ba? So yon, kaya naman, ang saya lang ng feeling kasi walang pasok. Charot, so yon. Pero bukas magre-resume kami sa trabaho at ayun, so hindi kami gagala today kasi nga sa Friday, birthday na ni Nu. Yes. Ayun. So, sa Friday na kami rarampa. And then, ayun. So, gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat sa inyong lahat sa love and support na binibigay ninyo. At hindi lang yan, syempre, sa lahat naman ng makasolid na makamama Sam dyan na laging nakatutok dito. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre ngayong araw na to, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. Para sa una natin chika, salpukan dito sa Mr. Global. Malapit nang maganap. At grabe ha, patindi ng patindi dahil ang daming mga candidates na talaga namang kaabang-abang. Ando dyan yung pambato ng Spain na napakagwapo at nako, interesting kasi sobrang yummy. Charot. So, hindi ko alam kung magbaback-to-back nga ba ang Spain pagkatapos manalo ng Mr. Supranational. At ngayon naman, another caliber candidates na naman ang ipinadala nila dito sa Mr. Global. So, tignan natin. And then, of course, pambato rin ng Indonesia. Panalo din, syempre. Bukod doon sa napaka-charming na pambato ng Indonesia, ay mukhang may ibubuga din ang kagwapuhan niya. Kaya, oh my gosh, waiting. So, ito din si Myanmar. Ay, nako, exciting din ang pambato ng Myanmar ngayong taon na to. Dahil, ang charisma, winner. And then, of course, syempre, si Mr. Netherlands. Yes, si Mr. Netherlands na paulit-ulit nang sumasali sa iba't ibang klase ng pageant. Sana ito na yon. Sana ito na yung tagumpay na hinihintay niya. Diba? Wish all the best para kay Mr. Netherlands. And then, of course, ang pambato natin, syempre, kaabang-abang din. At mukhang malakas din ang laban para sa Mr. Global. So, yon. So, ngayon pa lang talaga exciting na dahil grabe ang mga kalalakihan dito sa Mr. Global na talagang, ay nako, kaabang-abang. O, diba? So, yon. Kontrolin ninyo ako kasi baka mamaya ko ano naman ang masabi ko. At baka mamaya may marami naman ma-imbier na ganon. Ayun, so good luck sa kanila and wish all the best sa mga yummy boy na to. Charot. At eto nga, ang sumunod na chika, pambato ng Chunburi hindi maawat. Siya kaya ang matinding kalaban ni Tarina Botes dito sa Miss Universe Thailand. Anong chika mo dito, Mama Sam? Well, ang chika ko dyan ay good luck. Good luck dito sa pambato ng Chunburi na talaga naman, oh my gosh, nakakaloka. Nakakaloka kasi isa siya sa mga nakikita ko pwedeng manalo ngayong taon na to dito sa
Miss Universe Thailand. Mukhang malakas talaga ang laban ng mga taga Chonburi kasi ang Miss Grand International from Thailand ay taga Chonburi din. So talagang grabe ang suporta sa kanila ng organization ng Chonburi para sa laban sa mga national pageant. And let's see kung ito nga bang pambato ng Chonburi ang mag-uuwi ng corona ngayong taon. Paano na si Phuket? Paano na si Contep Mahanakon? Runners up na lang sila. Charot. So, yan. So, wish all the best. Malay mo, si Tarina Botes, ilaban siya sa Miss Charm. Diba? So, pwede din naman. Why not Coconato, diba? Hindi, syempre, wish all the best para kay Tarina Botes. At gusto ko rin siyang manalo ng Miss Universe Thailand. Kasi sayang naman yung effort, diba? So, nangihinayang ako kasi, syempre, gumagastos din yung tao. At, dapat ay ibigay sa kanya ang the best. Diba? So, yon. Speaking of Thailand, ito pa din, si Gatchabel, sabing ganon, dapat daw sumali sa Miss Universe Thailand. Anong chika mo dito, Mama Sam? Well, si Gatchabel, parang mas gusto ko lang siyang Miss Grand ever. Kasi 'di ba pag sumali siya sa Miss Universe, parang hindi na siya grand. Iba na, magiging Miss Universe Thailand na. Ako para sa akin, I'm happy for Gatchabel bilang first runner-up sa Miss Grand at parang alam ko naman na magaling talaga ang Gatchabel. Pero mas gusto kong mag-focus si Gatchabel sa pagiging winner niya dito sa Miss Grand Thailand. And then, I hope na sana hindi na siya mag-attempt sumali pa ng ibang pageant. Pero kung gugustuhin niya, wala naman tayong magagawa doon, di ba? So, susuportahan natin. Love natin si Gatchabel. Pero tulad niya na sinabi ko, ang tatak kasi ni Gatchabel ay parang grand. Ayoko yung mga taga Miss Grand sasali pa sa Miss Universe kasi parang feeling ko, parang hindi sila kontento kung ano yung nakuha nilang corona. Di ba? Parang feeling ko, hindi worth it ba ang Miss Grand para sumali pa kayo sa ibang pageant? Yun. So, ako para sa akin, Grand is Grand, Universe is Universe. Huwag na kayong mag-attempt na sumali ng Universe kapag galing na kayo sa Grand. Kasi parang feeling ko, it's kumbaga parang enough na ang title na Grand. Diba? So, yun. Kaya nga kayo Grand eh. So, ibig sabihin, kayo yung pinaka-bongga. Diba? So, yun. I hope na sana mag-focus na lang si Gatchabel sa career niya. Pero, if one day, may isipan niyang sumali, wala naman tayong magagawa, kundi go, go, go. Diba? So, yun. So, para naman sa sumunod na chika, speaking of Grand. Okay, speaking of Grand, sabi ganon, Miss Grand Thailand, Miss Grand Vietnam, and Miss Grand Philippines. Mama Sam, sino sa tingin mo ang malakas? To be honest, Diyos ko naman, pag-uusapan pa ba natin kung sino yung malakas? Siyempre, ang pambato ng Pilipinas kasi experiences na siya. Sa totoo lang, kumpara dito sa dalawa ng baguhan. So, experience ni Angelica Lopez, hindi mo na matatawaran yan. Diyos ko naman, si Angelica Lopez, sumali na yan ng Miss Universe Philippines at naging top siya doon, top 10, di ba, finalist. Tapos sumali siya sa Binibining Pilipinas. Diyos ko, kapag na-experience mo sumali sa Binibining Pilipinas, sa Miss Universe Philippines, kalibre ka na, di ba? And then, ayan, so nakita naman natin, naging Miss International siya, Binibining Pilipinas International. And then, yung international pageant niya, na na-experience siya, na nag-Miss Asia din niya, na naging first runner-up. Tapos, ayan, so sa Miss International, medyo na-eltokuyo nga lang yung lola mo, dahil pang grand talaga ang kanyang beauty. Kaya para sa akin, dito sa Miss Grand, siya yung dual experiences and then parang feeling ko, yes, mas kaya niyang pumabog, mas kaya niyang manalo. So, hindi rin imposible na mag-back to back and back ang Pilipinas kasi sa lakas ni Angelica Lopez. At di ba, papayag ba naman si Angelica Lopez na madali lang siya ng ganun-ganun lang? Of course not, di ba? Diyos ko, nakakaloka. So parang feeling ko Angelica Lopez talaga ay isa sa mga di kalibre ngayon dito sa Miss Grand
International. And then, of course, syempre, inaabangan ko din kung ano magiging eksena ni Chunburi, ayan, ni Miss Grand Thailand, kasi alam naman natin na grabe din yan. Oho, panalo din yan umeksena. And then, tingnan natin kung si Vietnam, kung back to Vietnam nga ba ang corona or makukuha na ni Thailand. So, ang tanong, kaya nilang dalihin ng bonggang-bongga itong si Angelica Lopez. So, yan yung abangan mo sa competition na Miss Grand International. O, di ba? So, yan. Kaya laban. O, di ba? Pero ito, malakas daw ang laban ng pambato ng Czech Republic sa Miss International ngayong taon na to dahil Barbihan daw ang beauty. Anong chika mo dito, Mama Sam? To be honest, ang mga taga Czech Republic naman, di ba? Kapag tinignan mo sila, syempre, bongga yung beauty nila because of yung tawag dito, yung blonde hair. Aha, isa yun sa mga nagpapaganda talaga sa kanila. Nagmumukha silang Barbihan. Aha. Tapos, bukod doon sa maganda talaga ang mukha ng mga taga-Czech Republic, sino bang pangit na taga-Czech Republic ang inilaban nila sa international, di ba? Wala naman, halos lahat sila ay talagang mga Diyosa. Pero ang tanong, yung quality ba nila ay enough na para makuha nila at masungkit nila ang corona ng Miss International ngayong taon na to? So, yan yung aabangan mo sa magiging laban ni Czech Republic. Yes, malakas ang laban, bongga, winner, pero nandoon pa rin sa part na parang, sige, tingnan natin kung ano yung ibubuga niya. So yan. Kasi syempre, natatakot tayo sa ganda. Pero tingnan natin, hanggang ganda lang yan. Charot. So yan. So, wish all the best. Di ba? So yan. And good luck para kay Miss International Czech Republic. So, punta naman tayo dito sa Miss World. Speaking of Czech Republic, pambato ng Czech Republic, siya kaya ang napupusuan na manalo ng, eto nga, Miss World ngayong taon na to. Well, maganda din siya. Tulad nga na sinabi ko, ang mga taga-Czech Republic, maganda. At in fairness naman sa kanila, talagang nagsishine like a diamond star ang mga beauty nila ngayon sa mga iba't ibang klaseng international pageant. Like example, Miss Earth, di ba? So talagang wow, nag-back to back. Ano pa, sandwich win ba? Sa Miss Earth. And then now, ayan naman, si Czech Republic dito sa Miss World. So, babalik tayo doon sa supranational. Isa sa mga naiisip natin na tinik kay si Czech Republic because yung execution, yung galing, pero pagdating ng coronation night, natalo talaga ni Katrina Ligado yung gandang Barbihan ni Czech Republic. At yun yung sasabihin ko sa inyo dito sa Miss World. Yes, nakikita natin na Diyosa ang beauty niya, nakikita natin na maganda ang lola mo at palaban, pero wag niyong pagdududahan ang galing ng pambato ng Pilipinas. So, maaaring yes, maganda siya, pero maaaring yes, manalo ang pambato ng Pilipinas sa Miss World. Kasi syempre yung quality pa din at the end of the story. Pero syempre hindi natin i-underestimate yung kakayahan ni Czech Republic na masungkit nga ang corona ng Miss World. Kasi aminin man natin o hindi, talagang tinik siya sa mga kandidata dito dahil sa ganda ng meron siya. At maaaring siya ang napupusuan ni Madam Julia. Alam naman ninyo si Madam Julia, laging may napupusuan, di ba? So yun, and good luck, wish all the best. Dahil Diyosa talaga ang beauty ng lola mo. At para naman sa sumunod na chika, eto nga, atake ng ating pambato sa Miss World na si Asia Rose Simpson. Anong machichika mo dito, Mama Sam? Well, ang machichika ko, panalo. Sobrang ang ganda ng styling, kung sino man yung nagdadamit sa kanya. Sobrang winner, sobrang ang ganda ng plano, ang ganda ng execution, ang ganda ng mga pasabog, everyday, simple pero napaka-elegante. Bongga at wala naman akong mapintas doon sa mga eksena niya. So, syempre looking forward ako kung ano ang magiging eksena at laban dito ni Asia
So, alam ko namang may ibubuga naman sa Asia at kaya talagang sumabay. Nakita naman ninyo na talagang sumasabay talaga ang beauty niya at hindi nagpapakabog. At bumibilib ako kasi sa 19 years old na young lady, at nakikita natin na ganyan kabongga ang kanyang mga execution. Aba, napakaswerte natin at meron tayong pambatong Asia Rose Simpson dito sa Miss World na pwedeng makuha ang corona ng Miss World ngayon taon na to. So, laban lang and let's see kung ano ang magiging eksena at ganap niya sa mga susunod pa. Maaga pa para masabi ko sino yung mananalo, kung sino talaga yung mag-uuwi ng corona, pero magtiwala tayo sa proseso na ipinapakita ni Asia Rose Simpson dito sa kompetisyon na Miss World. Di ba? So, yan. So, tingnan natin kung Megang Yang. Ganon. Kung siya na nga ba ang susunod na Megang Yang ng Pilipinas. Di ba? So, laban yan. Tiwala lang. At para naman sa sumunod na chika, Michelle Arceo, malapit nang mag-compete sa Miss Tourism International. So, isa nga si Michelle Arceo na inaabangan ng kadamihan na magkukumpete sa international pageant. So, sa ngayon, wala pang balita kung kailan ba ang eksaktong date, pero I'm looking forward, syempre, sa magiging ganap at eksena ni Michelle Arceo sa Miss Tourism International. Malakas ang kutob ko na kaya niyang may uuwi ang titulong Miss Tourism International back-to-back para sa Pilipinas. At looking forward ako kung ano nga ba ang magiging eksena at ganap ng Michelle Arceo. Diba? So, laban yan, Michelle. And good luck and wish all the best, syempre, sa career ni Michelle na ngayon ay talaga naman namamayagpag. So, I love Michelle Arceo ever since. At naniniwala ako si Michelle Arceo ay kakayanin ang iuwi ang titulong Miss Tourism International. So, laban yan. Very soon. At para naman sa sumunod natin, chika, eto nga, kahapon, na init-init na pinag-uusapan sa social media, ang bentahan ng isa sa mga Big Four na pageant, sabi ganon, sold out na daw at meron na daw bagong new owner. Ito nga ay pinag-uusapan nila Miss Universe, Miss World, Miss International, or Miss Earth. Well, ang masasabi ko dyan ay bakit ba kailangan talaga mataranta tayong lahat? Ako, to be honest, isa sa mga nakikita ko ang pwede nilang mabenta dyan ay, kung tutuusin, ay yung Miss World. Kasi siyempre si Madam Julia ilang taon na rin. Pero parang feeling ko hindi bibenta yan ni Madam Julia sa iba. Kasi siyempre legacy yan ng pamilya nila di ba? So yon. So, I think Miss Universe, alam naman natin ang Miss Universe ay napaka-intriga at napaka-grabe ng ingay ng Miss Universe pagdating sa may-ari. Mula ang Miss Universe ay napunta sa ibang honor. Ako, to be honest, mas gugustuhin ko ang Miss Universe talaga ay bumalik sa sa New York. Sa totoo lang. Kasi ang Miss Universe ay parang feeling ko isa siya sa mga dapat na ayusin yung may-ari. Hindi problema yung pageant yung may-ari ang problema. Tapos ang dami-daming may-ari, ang dami-daming may sausaw, ang dami-daming may eksena, di ba? So nakakaloka na. So parang feeling ko mas maganda talaga ang Miss Universe ay bumalik talaga sa New York. At sana, alam mo yun, taga-Amerika ang makabili para, alam mo yun, tuloy-tuloy lang yung eksena. Kasi nakakapagod pakinggan na lagi na lang may intriga, lagi na lang naririnig mo, nababahiran ng mga pangit na image, di ba? So, yun. So, I hope na sana ang Miss Universe ay makuha ng tamang tao. Yung tamang tao na hindi niya ilalagay sa alanganin yung pangalan ng Miss Universe. Kasi, para sa akin, ang Miss Universe ay isa to sa mga brilliant na pageant na talagang inabangan, tinutukan, minahal. At syempre, ayaw natin mapariwara ang Miss Universe ng ganun-ganun lang. Ayaw natin masamantala. Kasi parang feeling ko, ang mga tao, parang
parang talaga nag-aagawan sila sa pangalan ng Miss Universe kasi nga, alam mo yon, yung engagement, yung ano, kawawa naman yung kauna-unahan na nag-produce ng Miss Universe, no? So yon, siyang hindi nakinabang yung mga tao na kung sino man yung, alam mo yon. So I hope na sana ang makakuha ng Miss Universe ay American people. Kasi sa Amerika talaga ang Miss Universe, di ba? So, nahawakan ng Asia, pero parang alam mo naman doon na nagsimula yung intriga, ingay. So I hope na sana bumalik siya sa tulad ng dati na tahimik lang. Mas gusto kong tahimik lang pero reserve yung kanyang pangalan na Miss Universe, di ba? So yon, wish all the best. Wish all the best para sa ating Miss Universe. And then, wish all the best sa lahat ng pageant like Miss Earth, Miss World, at Miss International. So, ang mga pageant na to ay talagang iningatan natin ng bonggang-bongga. And then, eto nga, sinasabi, sabing ganun ng Miss International na si Stephen Diaz, it's not definitely not Miss International, you have the 3 choices only. So kasi nga 'di ba napapasama siya doon sa Big 4 na parang isa daw sa mga nabenta or nabenta na. So sabi naman ni Miss International, hindi ako 'yon. Pumunta kayo doon sa 3, 'di ba? So alin lang 'yan din talaga, Miss Universe, Miss World or Miss Earth. So, malalaman nyo yan in the future, wag kayong magkagulo. So, yan. So, yun guys. So, ang chika natin for today, anong masasabi ninyo? Please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin ngayon. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa love and support na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, baka naman, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.